So mga sikreto upang umiyak sa pagkamis ang isang lalaki sa iyo. Ang sarap pakinggan nito mga kamamay, di ba? So papaano nga ba luluha, luluhod, iiyak, hahanapin ka sa pagkamis sa iyo ng isang lalaki? Pwede nga ba itong mangyari? Pwede nga ba itong maging totoo? Kasi yan ang pangarap ko, yan ang pangarap ng maraming mga kababaihan. Yung tipong halos umiyak o lumuhod o magmakaawa sa pagkamis ang isang lalaki sa iyo? Yes, mga kamamay, pwede pong mangyari to kung inyo pong maayos na susundan ang mga tips na aking sasabihin ngayon sa video na to. Okay? So, ano ba yung mga sikreto? Madali lang naman to. Yun nga lang, yung iba, hindi kayang gawin kasi hindi sila makapag-focus, hindi nila kaya. Pero kailangan dito mga kamamay, focus ng isipan bago ang puso. Kasi minsan, kaya hindi natin magawa yung isang bagay dahil gawa ng puso, pinipigilan, hindi nila kaya yung emotions. Kaya please, unahin yung gamitin ng isipan dito para umiyak sa pagkamis sa iyo ang isang lalaki. Pero bago natin to simulan mga kamamay, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, kung matagal ka nang nanonood, o matagal ka nang nakatambay dito sa aking channel, wag mo naman sanang kalimutan, tagal na tagal mo na dito, hindi ka pa nag-subscribe. Pindutin mo lang isang pindot, subscribe, like, at mag-comment ka na rin dito para makilala naman kita kahit matagal ka na rito, hindi pa kita kilala, di ba? So, ano pang hinihintay natin? Simulan na po natin kaagad ang unang tips kung paano iiyak sa pagkamis sa iyo ang isang lalaki. So, number 1, kapag niloko ka niya, mag-no contact rule ka agad, sabay magpaganda. Yes, mga kamamay, niloko ka na niya, hindi nyo na kailangan pang maghabol ng maghabol. Dapat wala na kayong oras sa paghahabol. Bakit nyo pa hahabulin? Niloko na nga kayo eh. Kung tutusin, siya yung may kasalanan eh. Niloko kayo, di ba? Siya yung may kasalanan. Anong dapat nyong gawin? Pwede kayong umiyak kasi niloko kayo, masakit yon. Pwede kayong umiyak kahit pa paano mabawasan yung sakit, yung nararamdaman yung pighati, mabawasan. Pero after nun, hindi nyo kailangang habulin. Hindi nyo kailangang habulin yung lalaki kasi wala naman kayong kasalanan. Magmumukha lang kayong tanga kapag ganyan. Lalo lang kayong kaaawaan. Lalo lang lalayo sa inyo ang isang lalaki kapag ganyan. At lalo hindi nila kayo mamimiss. Bakit? Kasi sa kabila ng ginawa nilang pagluloko, nagkahabol pa kayo. Ibig sabihin, okay lang sa'yo, nalokohin ka niya. Okay lang sa'yo, na saktan ka niya, pero nakikita niya na naghahabol ka pa rin. Malaki pa rin yung kagustuhan mong makuha siya. Yung kagustuhan mong ingatan siya kahit wala naman siyang kwenta. Kahit wala naman siyang, alam mo yun, wala naman siyang ginawang maayos sa'yo. Ibig sabihin nun, martir ka. Ikaw na yung niloko, ikaw pa yung naghahabol, martir ang tawag doon. At kahit kailan yung pagiging martir na yan sa inyong relasyon ay hindi makaka-receive ng maayos na pagmamahal at respeto. Kasi parang pilit na lang eh. Pilit na lang ang pagmamahal na ibinibigay sa inyo kapag kaganyan. Pero kung hindi kayo magpaparamdam, lalayo kayo, magno-no contact rule kayo, walang chat, walang message, walang calls, walang updates, sigurado ako, magtataka, magwa-wonder, magtatanong, mag-iisip, may stress, madidepress ang isang lalaki kung ano na bang nangyayari sa'yo. Wala kang paramdam, wala kang update, wala siyang idea kung ano bang nangyari sa'yo. Tapos bigla na lang isang araw, makakakuha siya ng impormasyon galing sa mga kaibigan niya mula sa'yo na ang ganda mo na ang sexy mo na ang kinis mo na ang blooming mo na. Malamang sa malamang, hahanap-hanapin ka ng isang lalaki at hindi mapipigilan magkaroon ng comparison mula nung nandun ka pa sa relasyon na meron kayo noon, na stress, compared ngayon na hindi ka nagpaparamdam, tapos napaka-blooming mo, napakaganda mo, napakasariwa mo, napaka-sexy mo, napakasarap mo. Hindi maiiwasan ng isang lalaking hindi umiyak kapag nakita niyang ganyan. Mamimiss ka niya. Yung dating ikaw na naghahabol sa kanya na hindi mabigyan-bigyan niya ng halaga, ngayon, maghahabol siya kasi ibang-iba ka na. Siyempre bilang isang lalaki na naging part ka ng buhay niya, hindi ganun kadaling kalimutan. Nandoon yung kagustuhan niyang lumayo sa'yo. Nandoon yung kagustuhan na maghanap siya ng iba, pero nandoon pa rin yung kagustuhan niya na makuha ka kasi namimiss ka niya. Nakakamiss kasi kapag ganun eh. Yung tipong nasanay ka na sa
sa partner mo noon, tapos biglang nawala, after a few weeks, after a few months, pag hindi kayo nakita, nakakamiss pa rin. Kasi nandun pa rin naman yung feelings. Yun nga lang, pinabababa nyo yung pagiging high value dahil nagiging martyr kayo, nagiging sunod-sunuran kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, pagdating sa pag-ibig, hindi nyo kailangan palaging sundin ang puso, kailangan paminsan-minsan may disiplina rin po kayong ginagawa. Kapag ka nagkamali ang lalaki, dapat marunong kayong tiisin. Hindi yung kahit nagkamali yung lalaki, nandiyan pa rin kayo, ang bilis niyong patawarin, kayo pa yung naghahabol. Kaya please, ang unang dapat niyong gawin kung gusto niyong mamiss kayo at lumuha ang isang lalaki sa inyo kapag namiss kayo, dapat kapag niloko kayo, marunong kayong mag-no contact rule, tapos sabay magpaganda. Okay? So next, huwag mo siyang kausapin right after kanyang lokohin. Yan nga mga kamamay, niloko na kayo, dapat laylo na muna. Sapat na yung nakita mong naghahalikan sila, sapat na yung nakita mong magkasama sila, magka-date sila, ang sweet-sweet nila. Okay, tapos pag tinanong mo kung nasaan siya, sabihin niya nasa bahay lang daw siya, pero pero kita mo, magkasama sila sa park, namamasyal. Kapag ka ganun, huwag mo na siyang kausapin. Niloko ka na eh. Magtataka na lang yon, bakit nagbago ka sa kanya, bakit hindi ka na sweet, bakit andalang mo nang magparamdam, bakit parang nanlamig ka na. So, hayaan mong siya ang makaalam kung bakit ka naging ganyan. Huwag mo siyang kausapin. Malamang sa malamang mag-sink in sa kanyang utak na baka alam mo ang mga nangyari. Okay? Sa ganyang paraan, kadalasan naman, mga fling-fling lang yung ginagawa niya eh. Kadalasan naman, palandali ang saya lang eh. Pero ikaw, na diamond, kung maituturing, o mahalagang kayamanan na maituturing para sa kanyang sarili, laging babalik yan sa iyo. Lang siya, naiistorbo lang siya ng mga babaeng ganun. Pero sa isang banda, kapag hindi ka nga nagparamdam, di mo siya kinausap right after na niloko ka niya, magtataka yun. Mamimiss ka niya. Siyempre, ikaw naman yung may control eh. Kung kailan mo siya i-message, kailan mo siya tatawagan. Pero sa ngayon, kapag niloko ka niya, huwag mo muna siyang kausapin. Hayaan mong magtaka siya. At hayaan mong magsisi siya sa kanyang mga ginawa. Okay? Hayaan mong siya ang umamin sa iyo ng lahat at magsisi sa iyo ng lahat. So, yan ang dapat mong gawin. Pangalawang dapat mong gawin, huwag mo muna siyang kausapin kapag niloko ka niya. Sa ganyang paraan, hanapin ka niya, mamimiss ka niya. Iiyak yan pag namiss ka niya. Okay? So, next, huwag mo kaagad isin ang mga message niya sa'yo. Yes, mga kamamay. Huwag palaging ganito. Huwag palaging ang bilis-bilis niyong sumagot. Huwag palaging yung katutunog pa lang ng cellphone ninyo naguhugas kayo ng pinggan. Dali-dali kayo. Minsan nadudulas pa kayo para lang sumagot. Huwag mo nang ganyan. Pag palagi kayong available, pag palagi kayong ang bilis mag-reply, isang tunog lang ng cellphone, reply ka agad. Ang haba pa ng reply ninyo. Hindi kayo mamimiss ng isang lalaki. Ang masama pa niyang kabaligtaran, mananawa yung mga yan. Kasi ang bilis mong i-access. Ang bilis mong i-approach. Iparamdam nyo, ipakita nyo rin sa isang lalaki na may buhay kayo. Kaya huwag niyo muna sobrang bilisan ang pagme-message, pagre-reply kapag kaganyan. Lalo pa pag niloko kayo. Okay? Pag niloko kayo, dapat nagbabago kayo. Dapat marunong kayong magtaas ng defense. Ika nga niloko kayo ng minsan, magbago kayo. Para alam niya kung ano yung mga bagay na maaaring mangyari, maaaring magbago. Kapag niloloko ka niya, yung pagmamahal na babawasan, yung trato mo, yung treatment, yung sweetness, iparamdam niyo na nababawasan para hindi na niya ulitin, para hindi na maulit yung pananakit, yung pagseselos, yung pagpapaselos, yung pambababae niya, yung mga kasalanan niya. Kasi may mga kapalit kapalit na maaari kang magbago sa kanya hanggang sa mawala na yung feelings mo para sa kanya. So ganun ang consequence pagdating sa buhay pag-ibig. As long as lagi kang sinasaktan, niloloko, dapat nagbabago kayo. At iparamdam din nyo na maaari kayong mawala. Maaari kayong mang-iwan, maaari kayong lumayo, maglaylo kapag patuloy ang pananakit na ginagawa nila sa inyo. Ganyan po ang nagagawa ng pain, ng sakit, na papagbago niya ang isang tao. Kaya maganda mga kamamay huwag nyo kaagad, replyan o sagutin yung kanyang mga message para malaman niya na sa tuwing sinasaktan ka, nagbabago yung treatment mo sa kanya. Sa ganyang paraan, mamimiss ka niya. Iiyak siya sa mga bagay na mamimiss niya noon, na ginagawa mo sa kanya, yung sweetness, mamimiss niya yung kasi ibang-iba ka na ngayon. So, yan mga kamamay, ang gawin niyo, sigurado ako mamimiss ka niya, iiyak yan. So, next, 3 to 4 days ka bago mag-reply.
Diyan mga kamamay, niloko ka, sinaktan ka, 3 to 4 days ka bago mag-reply. Tingnan nyo sa unang araw, puno ang inbox ninyo sa kaso-sorry ng mga yan. Huwag nyong replyan. I-off mo muna ang cellphone mo. O kaya naman, huwag mo munang hawakan, huwag mo munang gamitin ang cellphone mo. Sigurado ako puno ang inbox mo. Kaso sorry. Mag-iisip yan, 10 taon na tayo, pero bakit kanya nasaktan? Diba? Ang sakit din naman yan. So, para hindi ganun ka-stress, alisin mo muna yung cellphone mo kasi the more na nakikita mo yung mga message niya, the more na nakikita mo yung mga sinasabi niya, lalo lang sumasakit sa ulo. Lalo ka lang nai-stress. So, dapat gawin para ma-miss ka ng isang lalaki at umiyak. Huwag mo munang sagutin lahat ng messages ng mga yan. Sabihin mo, o wag mo sabihin, ay paramdam mo, kaya naman, expect mo na 3 to 4 days ka bago mag-reply. Marirealize ng isang lalaki lahat ng maaaring mangyari sa buhay niya, ang maging epekto ng pananakit niya sa iyo. So, marami siyang iisipin, overthink, may stress hanggang sa maisip niya na hindi pala niya kaya ang mawala ka, hanggang sa mahalin ka niya, hanggang sa mamiss ka niya, hanggang sa umiyak na yan. Kaya please, kayanin po ninyo 3 to 4 days bago kayo mag-reply after niya kayong lokohin. Makakatulong yan para umiyak ang isang lalaki at ma-realize kung totoo nga bang kailangan kanya o hindi. So next, kayanin mo na baliwalain siya. Yes, mga kamamay, syempre, ganoon naman talaga eh. Ang pain, nagbabago o nakakapagbago ng tao. Kapag sinaktan ka ng isang tao, ng isang lalaki, maaari kang magbago. Bakit? Kasi sinaktan ka eh. Wala siyang concern sa nararamdaman mo. Hindi kanya ganun kamahal. Hindi kanya ganun nire-respeto. Kasi ang totoong nagmamahal, concern siya sa mararamdaman mo. Concern siya sa kung ano mang magiging resulta. Lagi niyang iisipin yung kasiyahan mo. Mapera na lang kung totoo. Masakit na katotohanan, okay lang kahit sabihin. Pero kung halimbawa na magloloko siya, pero alam niyang masasaktan ka, so ibig sabihin, choice niya, nasaktan ka, pinili niya. Kahit alam naman niya na masasaktan ka, kapag ginawa niya to, pero ginawa niya pa rin, kapag gano'n, baliwalain mo. Kasi nawala na yung respeto eh, baliwalain mo muna siya. Kayanin mo. Alam ko, mahirap. Nandyan yung panunuyo, nandyan yung alam mo yun, yung effort, pero kayanin mo muna na baliwalain siya. Sa ganyang paraan, pag na-feel ng isang lalaking binabaliwala mo siya, na-feel ng isang lalaki na yung tipong nasaktan ka talaga, diyan ka niya mamimiss. Diyan ka hahanapin, sigurado yan. Diyan siya iiyak. Okay? So, nga pala, bago natin ito ituloy at the end of this video, so, pili ulit tayo ng isang comment o kaya situation sa baba and i-advise po natin to. Yan po lagi sinasabi ko sa inyo, kaya ano pang hinihintay nyo mga kamamay, mag-comment na kayo sa ibaba para sa susunod na video, mabigyan din natin ng advice yung iba nating mga katanungan o yung ating mga subscriber na nagtatanong at nangangailangan ng sarili nilang payo. Okay? And last, piliing maging masaya kahit wala siya. Yes mga kamamay, pwede niyo po itong gawin kapag sinaktan kayo. Ipakita niyo na na wala kayong naramdaman nung lumayo kayo at ipakita niyo na mas naging masaya kayo simula nang iniwan niyo siya. Sa ganyang paraan, pag nakita niya na mas sumaya ka, nag-blooming ka, nag-ayos ka, nagpaganda ka, nag-improve ka, doon siya maghahabol sa iyo. At doon kanya mas panghihinayangan. Todo effort, todo suyo yan sa iyo, lahat gagawin, lahat iaalay sa iyo niyan. Magbabago, madadalaya kapag nakita niya na masaya ka, mas sumaya ka, mas nag-blooming ka sa lahat ng bagay, mas nag-improve ka sa lahat ng status, malamang sa malamang. Mamimiss ka niya, hahanapin ka niya at panghihinayangan ka niya. Kaya hanggat hindi pa huli ang lahat, gagawa ng effort yan mga kamamay. Susuyuin ka, lahat gagawin yan. At makikita nyo, syempre, itaas nyo ang depensa nyo. Huwag masyadong marupok, huwag masyadong martir. Taasan ang pain tolerance kung kinakailangan. Okay? So, yan muna sa ngayon ang ilang mga advice na maaari kong ipaalam sa inyo kung gusto niyo po na umiyak sa pagkamiss sa inyo ang isang lalaki. Ang hinihiling ko lang, tibayan ng loob para gawin ang mga tips na to. So, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, pipili tayo ng isang sitwasyon at bibigyan natin ng papiyaw na advice lang para sa ganon, kahit paano maibsan yung sakit na nararamdaman ng ating mga subscriber. Okay, na nanonood ng ating mga video dito. Okay? So, ito po ang katanungan na ating bibigyan ng advice. Galing kay Marbel. Ayan. So, Marbel, mega shoutout sa iyo at sana mapanood mo to. Tama po lahat ng sinabi nyo. Sobrang bait ko. Gusto ko lang maayos ang pagsasama namin pero parang ayaw makinig na sa akin.
lahat ng sinasabi ko at binabaliwala ako. Okay? So, kung ang gusto mo naman na Marbel, is maayos yung inyong relasyon, ginawa mo ng lahat, naging maayos, mabait ka sa kanya, kaso, hindi na siya nakikinig sa'yo eh. Binabaliwala ka na. Kaya yung mga sinasabi mo, yung pakiusap mo, hindi niya na pinakikinggan. So, ano ang dapat niyong gawin? Kapag ganyan, nawawala na po yung respeto eh. Kahit gusto mong ayusin, tapos siya naman yung ayaw, ibig sabihin, lumalayo na siya sa'yo. Hindi ka na niya sinusunod. Yung concern, yung pagmamahal, nawawala na. Kasi ang totoong nagmamahal, handa ka niyang unawain. Handa siyang makinig. Huwag ka lang masaktan. Pero, kung nagsasabi ka na nasasaktan ka na at gusto mong ayusin ang inyong relasyon, at siya yung walang balak umayos, ibig sabihin, nawawala na yung respeto. Yung love, unti-unti na rin nawawala. Kasi hindi na sumusunod eh. Wala na siyang pakialam eh. Masaktan ka man o hindi, wala na siyang pakialam eh. Ngayon, tanungin niyo ako, nasan yung pag-ibig doon? Wala na, di ba? Anong dapat niyong gawin? Kapag gano'n mga kamamay, ang trato sa inyo, kailangan gawin mo rin kung ano yung ginagawa niya para maramdaman niya kung ano yung nararamdaman mo. Kung gusto niya, pumaroon ng pumaroon. Kung gusto niya, lumayo sa iyo, mag-no contact rule ka. Lumayo ka. Huwag ka magparamdam, magbago ka sa kanya. Paramdam mo na hindi ka na available sa kanya. Pakita mo na marami kang ginagawa. Lumayo ka, maghanap ka ng trabaho. Umuwi ka muna ng probinsya. Kung may anak kayo, isama mo. Sabi mo, babakasyon muna kayo. Tapos, alisin mo lahat ng contacts niyo. Ganun. Para ma-realize ng isang lalaki kung ano nga ba ang meron ka sa puso niya. O kung meron pa nga ba o ano. Kasi wala nang ano eh. Wala na yung pagsusunuran. Wala na yung pakikinig. Wala na yung concern. Wala na yung malasakit. At yun yung masakit. Bakit nangyari yan? May mga bagay na maaaring dahilan kung bakit. Possible lang, hindi ako sigurado. Possible, nasaktan mo siya ng minsan. O possible, nagloko ka din noon. Possible yan, hindi ako sigurado kasi hindi naman kita kilala eh. Possible yun. Possible, nasaktan yung lalaki kung bakit naging ganun. Pero kung wala namang dahilan, gawin mo yung sinasabi ko, mag-no contact rule ka muna. Para matimbang ng lalaki kung ano bang halaga mo. O ano ba, kung meron pa ba o wala na. Okay, so ganun lang muna kamamay ang gawin mo. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang advice, a piece of advice para sa ating mga subscribers. Mga gustong magtanong, magpa-advise din po na ganito, comment nyo lang po sa baba, pag-usapan natin yan. Okay, so paano mga kamamay, medyo mahaba na yung video. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo.